Sa bawat hapagkainan ng mga Pilipino, siguradong may isang pagkaing hindi nawawala at ito ay ang corned beef. Sanay tayo na ang corned beef ay madaling hanapin sa grocery, mabilis iluto at higit sa lahat ay mura ang presyo. Pero nitong mga nakaraang taon, may isang brand na biglang sumikat at naging usap-usapan dahil sa kakaibang puti nitong lata at ang presyo na talagang mas mataas kaysa sa nakasanayan natin. Ito ay ang Delimondo. Para sa marami, ang produktong ito ay naging simbolo na ng yaman at espesyal na lasa na hindi mo makukuha sa ibang dilata. Pero alam nyo ba na ang Delimondo ay hindi naman talaga binuo para maging isang malaking negosyo noong una? Sa katunayan, nagsimula lang ito sa isang simpleng paghahanap sa lasa ng nakaraan na tila nawala na sa mga supermarket. Ano nga ba ang sikreto sa loob ng puting lata na ito at bakit nga ba tila naging ginto ang halaga nito sa merkado? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang kwento ng Delimondo ay nagsimula noong dekada 90 dahil sa hilig ni Juan Ponce Enrile sa masarap na pagkain. Naalala niya raw kasi ang lasa ng corned beef noong kanyang kabataan, lalo na yung mga galing sa Amerika na puno ng mahahabang hibla ng karne at hindi masyadong mamantika. Napansin niya na ang mga corned beef na nabibili natin ngayon ay parang durug-durug na at masyadong maalat. Dahil sa kagustuhan niyang muling matikman ang ganitong klase ng kalidad, naisip niya na bakit hindi na lang sila gumawa ng sariling bersyon. Noong taong 1995, nagkaroon sila ng pagkakataon ng makuha ng kanilang kumpanya na Jaca Group ang isang pabrika ng pagkain. Dito na nagsimula ang pag-eeksperimento para makuha ang perpektong timpla. Ang kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile ang naging susi sa pagbuo ng Delimondo. Sa halip na gumamit ng mga murang sangkap, siniguro nila na ang gagamitin ay purong karne ng baka na walang halong kung ano-anong extender. Nakipagtulungan sila sa mga eksperto para masigurado na ang bawat hibla ng karne ay mahaba at natural ang tekstura kapag kinain mo na ito. Ang timpla nito ay simple lang pero pinag-isipan ng mabuti para lumitaw ang tunay na lasa ng baka. Noong una, wala pa itong pangalan at hindi pa ito ibinebenta sa mga mall. Ginawa lang ito para maging pagkain ng pamilya Enrile sa kanilang bahay at ibinibigay lang nila bilang regalo sa kanilang mga malalapit na kaibigan. Dahil sa ganda ng kalidad ng kanilang ginawang corned beef, hindi na ito nanatiling lihim sa loob ng tahanan ng mga Enrile. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagbibigay nito bilang regalo sa kanilang mga malalapit na kaibigan at kakilala. Sa bawat lata na ipinamamahagi nila, tila may kasama itong kwento ng pagpapahalaga. Ang mga nakatikim nito ay agad na nakapansin na malayo ang itsura at lasa nito sa mga dilata na nakikita nila sa mga tindahan. Mas buo raw ang karne at mas masarap ang pakiramdam habang kinakain ito. Hindi nagtagal, ang mga binigyan ng regalo ay nagsimula ng humingi pa at ang iba naman ay handa na talagang magbayad para lang makakuha ng marami. Dito na nakita ni Katrina Ponce Enrile ang malaking potensyal ng kanilang produkto para maging isang tunay na negosyo. Ayon sa kanya, ang Delimondo ay nagsimula lang talaga bilang isang passion project o isang bagay na ginagawa mo dahil gusto mo lang at hindi dahil sa pera. Sa katunayan, noong mga unang taon nila ay nalulugi pa ang kanilang operasyon dahil sa mahal ng mga sangkap at sa bagal ng produksyon. Pero sa halip na itigil ito, mas pinili ni Katrina na ituloy ang pagpapaunlad sa kanilang recipe. Noong November 13, 2006, opisyal na nilang inilunsad ang Delimondo bilang isang brand sa ilalim ng Jaca Group. Ang pangalan nito ay hinuha sa salitang Deli at Mundo, na ang ibig sabihin ay isang espesyal na pagkain na may kalidad na pang-internasyonal. Ang diskarte nila sa pagtitinda ay hindi rin katulad ng ibang kumpanya na agresibo agad sa mga mall. Pinili nilang magsimula muna sa Salcedo Weekend Market sa Makati. Ang lugar na ito ay kilala bilang bilihan ng mga mamahaling pagkain na gawa ng mga lokal na negosyante, kaya sakto ito sa kanilang target na mamimili. Sa halip na gumastos sa mga sikat na artista para mag-endorso o gumawa ng mga mamahaling commercial sa TV, hinayaan lang nila na ang mismong produkto ang magsalita para sa kanyang sarili.
Ang mga taong nakatikim ay muling bumabalik at sila na rin ang nagsasabi sa kanilang mga kakilala tungkol sa bagong paborito nilang corned beef. Mula sa weekend market, unti-unti na silang nakapasok sa mga malalaking supermarket at naging bahagi na ng pang-araw-araw na retail. Bukod sa lasa, ang packaging o ang hitsura ng kanilang lata ay isa rin sa mga dahilan kung bakit sila napansin. Habang ang ibang lata ay makukulay, ang Delimondo ay nanatiling simple sa kulay na itim at puti lang, kaya mukha talaga itong premium o mahal. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, hindi rin naiwasan na madamay ang brand sa mga issue sa politika. Dahil kilalang tao si Juan Ponce Enrile, may mga pagkakataon na nananawagan ang ibang tao na huwag bumili nito bilang protesta sa mga isyung kinasangkutan ng pamilya. Sa kabila ng tagumpay ng Delimondo, hindi rin nawawala ang mga masusing diskusyon tungkol sa kung ano nga ba talaga ang nasa loob ng bawat lata nito. Kung titingnan natin ng maigi ang mga sangkap, gaya ng maraming corned beef sa merkado, naglalaman din ito ng mga preservatives gaya ng sodium nitrite at MSG. Ginagamit ang mga ito para masiguradong hindi agad masisira ang produkto at manatili ang kalidad nito habang nasa istante ng mga supermarket. Bagamat normal na ito sa industriya ng pagkain, marami sa mga mamimili ngayon ang mas nagiging maingat na sa kanilang kinakain, kaya naman pati ang mga sangkap na ito ay nabibigyan na ng pansin. May mga obserbasyon din ang ilang suking mamimili sa social media tungkol sa pabago-bagong kalidad o consistency ng produkto. May mga batch daw na tila mas mamantika kaysa sa dati o kaya naman ay nagbabago ang lambot ng karne. Bagamat wala namang opisyal na reklamo sa mga ahensya ng gobyerno, ang mga ganitong review mula sa mga ordinaryong tao ay nagpapakita na habang lumalaki ang produksyon ng Delimondo ay mas nagiging mapanuri na ang mga Pilipino. Hindi na lang basta lasa ang tinitingnan, kundi ang bawat sentimo na ibinabayad natin para sa isang premium na produkto. Dito na pumapasok ang tanong na bayan, bakit nga ba napakamahal ng Delimondo? Bukod sa paggamit ng purong karne ng baka na walang halo, malaking bahagi ng presyo nito ay dahil sa branding. Ipinosisyon nila ang kanilang sarili bilang isang premium project o yung tipong pangmayaman ang dating. Dahil sa reputasyong ito, marami ang handang magbayad ng mas mataas para sa karanasan na hatid ng kanilang corned beef. Ngayon, hindi na lang corned beef ang makikita natin sa kanilang linya dahil naglabas na rin sila ng mga sausages, sauces at iba pang kagamitan sa kusina, pero ang kanilang corned beef pa rin ang nananatiling bida at simbolo ng kanilang pangalan. Sa mas malalim na pagtingin, ang Delimondo ay hindi lang basta ulam. Ito ay simbolo ng pagbabago sa panlasa nating mga Pilipino. Dati, kontento na tayo sa kung ano ang mura at madaling mahanap, pero ngayon ay unti-unti na tayong nagiging mapili at mas pinahahalagahan ang kalidad. Ang kwento ng Delimondo ay kwento ng isang alaala na naging matagumpay na negosyo. Mula sa kusina ng pamilya Enrile hanggang sa pagiging pambansang tatak, ipinakita nito na ang halaga ng isang produkto ay nasa dedikasyon na nakapaloob dito. Nagsimula ito sa simpleng pagnanais na maibalik ang lasa ng nakaraan at ngayon ay bahagi na ito ng kasaysayan ng pagkain sa bansa. Ang bawat lata na binubuksan natin ay tila muling nagbubuhay sa kwento ng pamilya at panahon na pinagmulan nito. Ito ay isang paalala na ang pinakamalalaking tagumpay ay madalas nagsisimula sa isang maliit na ideya at pagmamahal sa ginagawa. Ngayong alam nyo na ang buong kwento sa likod ng sikat na puting lata na ito, sulit nga ba para sa inyo ang presyo ng Delimondo? O mas gusto nyo pa rin ang mga nakasanayang brand na mas mura at abot kaya ng bulsa? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba dahil gusto naming malaman ang inyong panig. Huwag rin kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento sa likod ng mga sikat na brand sa Pilipinas. Hanggang sa muli!